Mahal, kumuha ka ng kendi. Ang lakas. Delikado. Mahal, ay parang may pumasok sa mata ko. Hihipan mo please, bilis. Leo, Ginang, ayos lang po ba kayo? Tama na. Atakihin ng biglaan. Kapag malapit na siyang madulas, bibigyan ko siya ng mouth to mouth. halika rito. Sa totoo lang, wala naman akong dahilan para pumunta. Halika. Ano ba ang gusto mo? Ang gusto ko ay halikan ka. Dahil sa pagkakaiba ng taas. Alam mo ba? Alam kong hindi mo ako gusto. Ang ibang bagong kasal, parang kuko at laman. Pero hindi mo pa ako napangiti. Sinusubukan ko lang lumapit sa'yo. At ikaw... Ang mga lalaki palaging napapasubo. Sa gabi ako lang ang natutulog at takot na takot ako. Madali lang solusyonan iyan. Ginang, huwag kang matakot, nandito ako. Ginang, parang hindi siya masyadong masaya. Leo, ang lungkot ng buhay ko, Hugo. Kung ganon, bakit ka pa nagpakasal? Ginoo, nag-imbestiga ako. Sabi nila introvert ang binibining Navarro, hindi ganun talaga. Paano kung sakaling natatakot si Ginoong Navarro na gagamitin ko ang kanyang anak para ipantakot sa kanya, pero hindi siya makapaglakas loob na harapin siya ng diretsyo kaya ipinasok niya sa atin ang isang impostor? Hindi ba sinuri ang DNA ni Alba noon? Oo. Paano kung bigla na lang bang nagbago ang aking asawa? Mas madali pang maglipat ng bundok kaysa baguhin ang ugali ng isang tao. Hindi mo lang kasi sila naiintindihan. Ayon kay Leo, bago ang kasal, ang aking asawa laging mukhang walang sigla at parang walang ganang magpakasal. Pero nang makita ka niya ng personal, nagsimula na siyang mag-ayos para sa iyo at gustong makuha ang atensyon mo sa lahat ng oras. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking asawa, umibig na siya sa iyo. Ginoo, mabuting balita ito. Dati ay natatakot ka na. Kapag nagkalapit, ma-activate ang sensory link. Ngayon, kailangan mo lang sabihin sa kanya ang tungkol sa link sa aking asawa. Dahil mahal na mahal ka niya, kapag kayo ay magkasama, sapat na ang takpan ng kanyang bibig. Ang sikreto ng sensory link direktang nagdedesisyon sa kaligtasan ng Grupo Montes. Hindi ito nagtitiis ng kahit kaunting pagkakamali. Naintindihan ko. Bukas, pupunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Maaga akong darating dahil may usapin. Huwag mo siyang mawawaan sa paningin. Oo. Hindi man lang ako sinamahan ni Hugo, tapos may ipinatawag pa siya para bantayan ako. Mukhang hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin. Alba? May hinanakit ka pa rin sa akin, maging ang iyong mga plano para ako'y abangan sa daan at sasalubong sa akin. Pero hindi ba ito ang orihinal na bida sa nobela, Diego Vargas? Magkasama silang lumaki ni Alba at siya rin ang kanyang boses sa trabaho. Pero matapos iuwi ni Ginoong Navarro si Elena, umibig siya sa iba. Umibig siya kay Elena. Talagang isang halimaw. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Ipapaliwanag ko ng malinaw sa'yo. Nandito ako ngayon para hanapin si Elena. Ikaw, tigilan mo na ang pag-asa. Ikaw, hindi karapat-dapat na tingnan siya. Diego, paano mo magagawa na sabihin sa akin ang mga bagay na yan? Masakit na masakit. May pagmamahalan pa rin sila ni Diego. Alba, panghuling babala ko na ito sa'yo. Huwag kang masyadong magkahulog sa akin. Ang tanging tao na mahal ko ay si Elena.
Pasensya na, inatake ako ng allergy. Pahiram ng manggas mo, pangpunas ko. Alba, kadiri ka. Kahit gaano pa ako kadiri, hindi ako kasing dumi mo. Kung hindi sinasadyang mahawakan kita, gusto mo na agad akong pagbantutan. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Si Hugo Montes ang pangalan niya. Napakahabang binti niya, 8 pack abs, napakagwapo niya, nakakainggit kahit mga Diyos at tao, at saka tahimik siyang tao. Sa pagkakaroon ng ganoong perpektong asawa, ano pa ang gusto ko sa'yo? Dahil mediocre ka at mayabang? Or dahil mapagmataas ka? Ikaw, Alba, makikita mo, yung demonyong si Hugo Montes napaka-unpredictable. Sa hinaharap, malulungkot ka ng sobra. sige. Kasi hindi ka makapanalo sa away, minumura mo na lang ako ha? Kung sakaling umiyak man ako balang araw, iyan ay para umiyak sa libing ng buong pamilya mo. Ikaw, Okay, mabaya Ginang. Ang galing. Wala yan. May advantage siya bilang bida, pero ako ay babaeng nabasa ang orihinal na nobela. Sino ang matatakot sa kanino? Itong tangang bata na ito, ilang araw palang kasal sa pamilya Montes, mayabang na agad. Tingnan mo kung anong oras na. Ginoong Vargas, bakit hindi na po kayo magsimulang kumain? para kay Elena kaya kong maghintay. Ay, kung maghihintay pa tayo, lalamig na ang pagkain. Nakaangat na siya ngayon. Sa tingin mo ba ituturing ka pa niyang ama? Mama, Papa, baka nahuli lang ang ate ko dahil sa may nangyari sa daan. Lagi mo siyang pinagtatanggol. Narinig ko na noong gabi ng kasal, sinubukan niyang magpakamatay sa pagtalon sa swimming pool. Hindi ba niya tayo sinisira? Kung namatay na lang siya talaga, mas mabuti pa. Tapos na sana ang problema para hindi na tayo mamuhay ng may takot. Noong una, para hindi malaman ni Hugo, naisip kong magpanggap kay Arturo bilang isang magandang relasyon ng ama at anak. Pero ngayon nakikita ko na hindi na kailangan. Parang gustong-gusto ni Papa na mamatay ako, pero magdi-disappoint lang siya. Nung araw ng kasal, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ngayon, mukhang masayang-masaya siya. Mukhang mabuti ang trato ni Hugo Montes sa kanya. Mama, hindi mo ba nakikita na ang aking maliit na kapatid ay bumalik na kasama ng mga katulong? Ni hindi man lang siya sinamahan ni Hugo Montes. Wala siyang pakialam. Mahal kong kapatid, sa wakas ay nakabalik ka na. Elena, ang orihinal na bida, sa totoo lang siya ang anak sa labas ng basurang ama ni Alba at ng kanyang kabit. Pero para itago ang katotohanan, pagkatapos silang dalhin sa bahay, sinabi niya sa lahat na hindi sila magkadugo. May kalamangan din siya bilang bida. Halos lahat ng nakakakilala sa kanya ay umiibig sa kanya. Ang mga kontrabida ang eksepsyon. Sabi sa akin, nung unang araw ay tumalon ka sa swimming pool para magpakamatay. Ayos ka lang ba, ate? Ang galing mong magkunwari. Sinabi niya iyon sa harap ng tauhan ni Hugo. Ginawa niya iyon para mapahiya ako. Hindi nagbabago ang ate ko, laging may chismis. Nadulas lang ako, wala nang iba. Ate, ano ang sinasabi mo? Pero ang ate mo ay nag-aalala lang sa'yo. Eh di dapat mas mag-alala siya kay Papa. Kung magpapatuloy ka sa mga peking papuri, magugutom si Papa. Ikaw! Lalo kang naging bastos. Wala ka bang utang na loob o modo? Dumalaw ka ng walang dalang anuman. Wala ba akong itinuro sa'yo? Sino ang dumating ng walang dalang anuman? Ang kuripot ay kayo, hindi ang asawa ko. Ikaw! Binigyan ako ng asawa ko ng villa sa Kanlurang Burol at 2 subsidiary bilang regalo sa kasal. Huwag na, kain na tayo. Hindi pwedeng huwag na. Balak kong ipangalan ito sa aking ina. Matagal nang nasa sanatorium ng kapayapaan ang ina mo, napakatagal. Wala siya sa tamang pag-iisip. Ano ang mapapala niya? Alam mong mabuti na masama ang takbo ng negosyo at ni hindi mo man lang naisip na tumulong. Ay Arturo, talaga bang naniniwala ka na may dala siyang regalo? Ni hindi nga siya maglakas loob na ipakita ito, niloloko ka niya? Oh, niloloko ko kayo. Alba, ngayon ba ay natuto ka ring magsinungaling? Sa inyo po ako natuto. Sa totoo lang, iyon din ay ideya ninyo. Ikaw! Iyon. Ikaw! Ang tagal na nating hindi nagkikita, anak. Huwag na tayong mag-away sa unang pagkikita. Kain na tayo. Gaya ng inaasahan ko, ayos, sa bandang huli nakakatulong pala ang pagpapanggap na baliw. Itong si Alba para na siyang ibang tao. Hindi naman mahal ng pamilya Montes ang kapatid ko. Normal lang na magulo ang isip niya. Pero hindi na pwedeng ganito ang sitwasyon natin. Paano kung balang araw ay mabaliw siya at ibulgar na ikaw ang panganay na anak sa buong mundo? Kung ganon, yang halimaw na si Hugo Montes ay darating para agawin ka. Paano ka na makakasama ni Diego? Ano ba ang dapat kong gawin? Kailangan mong pakasalan si Diego sa lalong madaling panahon.
Sa proteksyon ng mga Vargas, si Hugo Montes ay hindi na makakagawa ng anuman sa atin. Gusto naman talaga akong pakasalan ni Diego pero hindi ako gusto ng nanay niya dahil sa pinanggalingan ko. May magandang ideya ako, kailangan nating kumilos na agad. Ay ma, dati sinasabi mo sa akin na sabihin ko kay Diego na hindi ako pumapayag sa relasyon bago ang kasal. Mas maganda pa nga yun para maramdaman nila ang pagkakasala sa'yo. Sabi po ng amo, nasa pintuan na siya ng bahay ng mga Navarro. Sasalubungin ko na po siya. Bakit kaya ang misteryoso ng pag-uugali ni Ginang Rosa? Ayon sa timeline ng orihinal na nobela, hindi dapat may handaan para sa kasal ngayon. Sa halip, nilalagyan ng magiliw na Carmen ng kung ano si Diego at nagkatuluyan sina Diego at Elena. Mukhang itong basong ito ng tubig ay magandang pagkakataon para si Hugo ang unang humalik sa akin. Nauuhaw na ako. Binibining Alba, hindi po ito para sa inyo. Kung iinumin ko ito, pwede ka namang kumuha ng panibago. Talaga pong hindi ito para inumin ninyo. Anong ginagawa ninyo? Dinadalhan ko lang po ng tubig si Ginoong Vargas. Diego, may-ari ka naman ng isang kumpanyang nakalista sa stock market. Bakit hindi mo man lang ako pinapainom kahit isang basong tubig? Ginang Rosa, hindi ako nauuhaw, hayaan mo na siyang uminom. Hindi para sa lahat ang tubig na ito. 2-3 araw pa lang akong kasal, ngayon hindi na ba ako pinapainom kahit isang basong tubig? Huwag mo siyang hayaang uminom, kapatid. Kung gusto mo ng tubig, ikaw ang magkusa. Bakit mo kailangang agawin yun sa kanya? Habang pinagbabawalan ninyo ako, lalo akong nagpupumilit na uminom. Ay, Binibining Alba. Ganda, ganito ba ang itinuro sa'yo ng iyong baliw na ina? Navarro ang apelyido ko, ito ang bahay ko. Umiinom ako kung gusto ko. Binibining Alba, talagang hindi ka pwedeng uminom. Hindi pwede. Bitawan mo siya. Ibibigay mo sa akin, iinumin ko ito. Ganda. Bitawan mo siya. Ibigay mo sa akin. Teka, isang basong tubig lang naman ito. Karapat dapat ba ito sa ganitong gulo? Elena, hayaan mo siyang uminom. Hindi pwede, Diego. Ibigay mo sa akin ito. Bitawan mo siya, sabi ko. Iinumin ko ito. Ito ay Ay napakasama ng ugali paumanhin Ginoong Montes. Anong ginagawa ninyo? Tigil! Mahal, tingnan mo ang iyong anak. Dahil sa isang basong tubig, kinalmot niya ang kamay ko. Alba, ano ang nangyari sa'yo? Wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Gusto ko lang uminom ng kaunting tubig. Bakit lahat kayo ay humahad lang sa akin? May kakaiba ba sa tubig na ito? Anong kakaiba ang mayroon sa isang basong tubig? Alba, sa palagay ko ang mayroon ka ay persecution complex. ang aking asawa ay hindi nangangailangan ng opinyon ni Ginoong Vargas. Ang pag-uugali ni Ginoong Montes ay nakita ko ngayon ng personal. Ang iyong may bahay ay talagang napaka-irreasonable. Ang asawa ni Hugo Montes ay may karapatang maging irreasonable. Ang dominante, gustong-gusto ko ito. Ako naman ang magpapanggap. Mahal, lahat sila ay nang asar sa akin. Aray. Mahal, hindi mo kailangang maging formal sa akin. Ha? Hindi ko inaasahan yan na ang pangalawang asawa ni Ginoong Navarro ay may pusong ganito kasama. Yung pagtawag mo sa akin ng biyanan, pwede ko nang palampasin. At ngayon, naglakas loob ka pang banggitin ang tungkol sa pangalawang kasal niya. Ginoong Montes, ang aking asawa ay hindi sinasadya yon. Kung sinasadya o hindi, ako may sarili na akong konklusyon. Ginoong Montes, mukhang para sa inyo, ang batas ay para lang sa iba. Ang pwedeng gawin ng alkalde, ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao. Ngayon, lilinawin ko. Si Elena at si Ginang Carmen, ako ang magpoprotekta sa kanila. Aray, naitapakan mo ako. Paumanhin, Ginang Carmen, hindi ko kayo nakita. Mahal, masama ang pakiramdam ko. Anong nangyayari sa'yo? Parang may kakaiba sa tubig. Anong problema ang pwedeng meron sa tubig? Mukhang dahil may kung ano sa tubig na ayaw ninyong inumin ko. Kalokohan? Tama. May lason sa tubig at walang antidote. May isa lang paraan para Paraan para saan? natulungan siya ng kanyang asawa. Mahal. Iligtas mo ako, pakiusap, iligtas mo ako. Paano kung hindi maayos?
Baka hindi kayanin ng kanyang katawan. Huwag kang gagalaw. Kumusta ka? At paano mo naman gustong maramdaman ko? Wala namang nangyari sa pag-inom ko ng gamot. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ginamit mo ang bandana na yon para protektahan ang sarili mo sa akin. Salamat sa pagrisgo mo ng buhay mo para sa akin. Ganun lang naman ang dapat. At salamat din sa'yo dahil ipinagtanggol mo ako sa harap ng mga Navarro. Asawa kita. Ni hindi mo nga ako hinahayaan na halikan ka sa labi. Anong klaseng asawa ako kung ganon? Anong sinabi mo? Sabi ko, karangalan ko pong maging asawa mo. Magpahinga ka muna, pagkatapos uuwi na tayo. Buti na lang at si Diego ay hindi na nagtanong patungkol doon. Medyo tanga kasi siya, wala siyang utak para sa mga ganong bagay. Pero itong si Hugo, talagang ipinagtatanggol niya ang asawa niya. Kaya naman hindi nakapagtataka na si Alba ay umuwi ng buong tapang noong araw na yon. Kung ako ang nakapag-asawa sa kanya, gagawin din kaya niya yon para protektahan ako? Gising na, pakiusap. Ang pakikialam sa mga taong katulad niya hindi maganda ang kinahihinatnan. Si Diego Vargas, medyo bata pa siya pero napaka-inosente niya. Nang kailangan niyang kumilos, ginawa naman niya, 'di ba? At tinapakan ka niya. Tama na, iwag mo nang isipin yon. Nagpakasal na at umalis na yung tangang yon. Kung malaman ni Hugo na niloko natin siya, lahat tayo ay magbabayad ng kapalit. Ginoong Montes, bakit hindi po muna kayo sumakay sa kotse? Gusto ko lang pong bigyan ng payo si Alba. Magkadugtong ang ating mga hininga. Gusto ni Hugo na pakasalan ang panganay na anak. Manloloko, huwag kang mangarap na sumama sa kanya. Kung ipipilit mong gamitin yon laban sa akin, ibubunyag ko ang totoo mong pagkatao at lahat tayo ay mamamatay. Pero kung bibilangin natin, mas marami kayo, di ba? Baliw ka ba? Bumalik ka lang ba para galitin ako? Ay papa, nagbibiro lang ako. Kami, mag-ama, ay magkakampi, sigurado ako. Mabuti naman kung ganon. Matandang lalaki. Sa ngayon, wala akong magagawa laban sa iyo pero kapag hinagkan ko na si Hugo, babalikan kita para magbayaran. Sa orihinal na nobela, nabanggit na ang dahilan kung bakit gusto ni Hugo na pakasalan ang panganay na anak ay dahil nahulaan niya na ang panganay na anak ni Arturo ay ang reinkarnasyon ng kanyang unang pag-ibig. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, si Hugo Montes ay isang dakilang general at umibig siya sa isang babaeng nagngangalang Valeria. Pinatay mo ang aking ama. Valeria, hayaan mong ipaliwanag ko. Noong panahong iyon, hindi ko alam na ang iyong ama ay nasa lungsod din. Kung hindi, ibinigay ko sana ang aking buhay para protektahan siya. Siya ang pinakamamahal na tao para sa akin. Ikaw ang pumatay sa kanya. Papatayin ko rin ang sino mang mahal mo. Isinusumpa kita na mabuhay magpakailanman, ngunit walang pag-ibig. At isinusumpa kita na ang bawat taong iyong mamahalin ay mamatay dahil sa iyo. Kaya, sa orihinal na nobela, pagkatapos mamatay ni Alba, hindi nagulat si Hugo Montes. Sa halip lalo siyang nabaliw. Inisip niya na galit pa rin si Valeria at sinusumpa siya. Grabe naman ang toxic na drama na yan. Tama si Arturo Navarro. Kung malaman ni Hugo Montes na napangasawa niya ang maling babae, ako ang nasa panganib.
hindi ang kanyang unang pag-ibig si Elena. Ang pamilya Rios ay nangahas na gumalaw sa ilalim ng aking ilong. Simula ngayon, tapos na ang pamilya Rios. Sa nobela, nabanggit na ang pamilyang ito dahil sa pagloko kay Hugo Montes ay nawala sa lungsod ng ilog ng isang gabi. Kung wala rin namang mangyayari kahit sinadya kong halikan siya, di mula ngayon iiwasan ko ang direktang pakikipag-ugnayan sa kanya para hindi ko siya manggulo. Sinasadya niyang lumayo. Nitong mga nakaraang araw, nasaan ang asawa ko? Ayon kay Leo, nag-overtime siya sa trabaho. Ang boss niya ay si Diego Vargas, ang gago. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Diego Vargas. Oh. At hindi lang yon. Siya ang personal na assistant ni Diego. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Hindi, na-research ko na ang lahat. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng datos. Hindi mo binasa ang mga ito. Noon, hindi ka nag-aalala sa asawa mo. Ginoo, hindi ba ikaw ay nagmahal sa asawa mo? Ako ba ay isa sa mga madaling magmahal? Nag-aalala ako para sa kanya. Para maiwasan na may tao gamitin siya laban sa akin. Kaya maghahanap ako ng tao ngayon din para siya ay matanggal sa mga negosyo ng Vargas. Hindi na kailangan. Kung siya ay matanggal walang dahilan, hindi rin siya magiging masaya. At sinasabi mo pa na hindi ka nagmahal. Pinapahalagahan mo na ang mga damdamin niya. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na siya ay kasama ng Diego Vargas buong araw. Kamakailan, mayroon ba tayong proyekto sa mga negosyo ng Vargas? Proyekto wala. Kompetensya palagi. Sa pag-unlad ng Proyektong 13, makipagnegosyo tayo sa mga negosyo ng Vargas para sa kolaborasyon. Ang mga bayani ay nabibihag sa kagandahan. Pupunta ako ngayon din. Ang pangit ng kape. Alba, paano mo ginagawa ang mga bagay? Ikaw mismo ang humiling ng asukal. Na-record ko rin ang proseso ng paghahanda. Gusto mo ba ituro ko sa'yo? Sige, simula nang ikaw ay nakasal sa Hugo Montes, ikaw ay naging mas bastos. Hinaharap mo ako. Walang sweldo mo sa buwan. Mahirap, Alba. Anong buhay ang dala niya noon? Siya ay isang walang kwenta na hindi makatuwiran na dahil lamang sa may advantage ng bida, nagtatagumpay walang problema sa negosyo. Ginoong Vargas, alamin mo ang batas sa paggawa. Ikaw, Diego, bakit ka nagalit ng ganito? Ang kapatid kong babae ay nabaliw dahil sa iyo. Hayaan mo siyang iligtas ang mukha niya. Elena ay palaging napaka-considerate. Dapat kang matuto sa kapatid mo. Anong klaseng kape ang gusto mo? Ako mismo ang gagawa. Ang mga bagay na ganito, ano ang ginagawa ng marketing director sa paggawa nito? Hayaan ng intern na gumawa. Oo, ako na. Dapat magkalat ang lahat. Alba ay dating umiibig sa Ginoong Vargas. Bigyan mo siya ng oras para masabi ito. Ilang kutsaritang asin. Kalahating lata ng paminta. At haluin. Inumin mo bago ito lumamig. Mahal na Ginoong Vargas. Ito ay ipinakita sa akin ng kapatid ko mismo. Kamusta ang kape ng kapatid ko? Masarap. Matuto pa sa kapatid mo. Ginoong Vargas, ayos lang po ba kayo? Gusto mo po ba tawagan ng 112, Ginoong Vargas? Ginoo, ang isang proyektong kasinlaki ng Proyektong 13, hindi na kailangan mong personal na bantayan. Ito ang unang pagkakataon na nakipagtrabaho kami sa mga negosyo ng Vargas. Kailangang suriin ang kanilang mga assets. Sa tingin ko pumunta lang siya para makita ang asawa niya. Nalaman mo ba? Alba ay patuloy na nahuhumaling sa Ginoong Vargas. Ngayon pumunta siya sa opisina niya para gumawa ng iskandalo at magpakabatang spoiled. Alam mo ba, may asawa na si Alba Navarro? Hindi ba yon pagtataksil sa asawa niya? Diyos ko! Ginoo, huwag po kayong makinig sa mga kalokohang yan. Hindi po ganoong klaseng tao si Ginang. Alam na alam ko.
kung anong klaseng tao ang asawa ko. Ginoong Montes, pasensya na po, Ginoong Montes, hindi inaasahan ni Ginoong Vargas na kayo mismo ang darating. Masama po ang pakiramdam niya ngayon kaya pumunta na siya sa ospital. Ang mga susunod na proyekto ng Proyektong 13, ako na ang bahala na i-coordinate sa inyo. Eh si Alba? Inaalala na niya si Alba. Ang kapatid ko, hindi rin siya mapakali sa kalagayan ni Ginong Vargas kaya sinamahan niya ito sa ospital. Ay, noong bata pa sila, laging nag-aaway. Normal lang na may nararamdaman sila sa isa't isa. Huwag mo sanang masamain, ha? Sa kumpanya, palagi silang dalawa lang sa isang silid. Nasasanay na rin ako, sa totoo lang. Bilang asawa, buong araw ko nang hindi nakikita ang asawa ko, si Diego Vargas. Yang basurang yan, araw-araw nakadikit sa kanya. Tara na po, Ginong Montes. Ito po ang kape ninyo. Tutulungan ko pong linisin yan. Nasa isip ko lang ng todo si Alba kaya hindi ko napansin na may papalapit pala. Hindi na kailangan. Saang ospital sila pumunta? Hindi siya magiging komportable sa ganyang damit. Tutulungan ko siyang magbihis. Sinabi ko na hindi na kailangan. Hindi ko sinasadya iyon. Ang hugo ay napakalamig sa akin kahit ako ang tunay na pag-ibig niya. Babawi ka, ipinapangako ko. Alba, maaari kang magmaneho ng mas maingat? Gusto mo bang patayin ako sa mga suntok? Ay boss, hindi ba para sa kaligtasan mo ang ginagawa ko? Paano kung mamatay ka sa daan? Ikaw! Boss, tiis ka lang ng konti. Pagdating sa ospital, lilinisin natin ang tiyan mo. Lilinisin ang tiyan ko? Ayaw kong linisin ang tiyan ko. Gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi! Sigurado ka na hindi gusto? Gusto kong umuwi. Magaling. Ngayon ang pringgada ay maaring umalis ng maaga. Hindi siya pumunta sa ospital. Ang Elena ay walang dahilan para magsinungaling. Sa totoo lang sir, bakit hindi mo direktang tawagan ang senyora at tanong kung nasaan siya? Hindi ako tatawag. Pumunta siya saan man gusto niya, umuwi tayo. Sa oras na ito ang senyora ay hindi maaaring nasa bahay. Ang Diego ay isang exploiter at alam mo iyon. Saan sila pupunta? Tingnan, sinabi ko sa iyo na tumawag at hindi mo ginawa. Tinatanong mo ako at hindi ko alam. Walang solusyon sir. Tumawag ka na ba? Ano, pupunta siya sa mental hospital? Alam ko na. Pumunta siyang bisitahin ang kanyang mama. Oo. Ano ba yan? Pagkalipas lang ng ilang araw, hindi mo na ako makikilala. Anong iniisip mo? Ang asawa ko ay gwapo at mayaman. Kapag nasa gitna siya ng mga tao, napakatingkad niyang mag-stand out. Masakit na sa mata ang pagtingin sa kanya. Pero lahat ng ito, Hindi pa ako nakakabisita ng formal sa biyenan ko. pero hindi naman kailangan ng ganoong kaguluhan. Ang mama ko ay hindi maayos ang pag-iisip. Mas mabuting huwag natin siyang guluhin. May tao ba? Tulungan nyo ang aking Alba. Akin siya. Mateo, sagipin mo ang kapatid mo, bilis. Akin si Mateo. Mama, ayos ka lang ba? Alba, kalmahan mo, huwag kang matakot. Nandito ang mama mo, nandito ang mama mo. Ingat!
Isang pagkakataong mula sa langit. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pasensya na, emergency kasi. Hindi ko na kontrol ng maayos ang lakas ko. Galit ka ba? Wala naman, hindi naman malala. Ikaw mismo ang nagsabi na emergency iyon. Naiintindihan ko. Sa susunod, dahan-dahan ka naman. Parang, ito ang defense mechanism ng original na novel. Kinakabahan ako na kung hahalikan ko si Hugo at magkakaroon ng koneksyon sa kanya, baka mabago ang takbo ng kwento. Pero si Hugo parang hindi naman siya masyadong masama sa akin. Baka kaya kong ibigay sa kanya ang gusto niya at magpaka-low profile mo na ngayon. Alba, huwag kang umiyak. Ayos lang ba si Mama? Sa nobela, ang ina ni Alba ay isang dalagang mula sa mayamang pamilya. Napangasawa niya ang gago niyang ama. At nang maging matatag na ang posisyon ng gago na yon, pinatay niya ang lolo niya at ang kuya niya. Isinakay niya ang ina niya sa isang mental hospital hanggang sa mabaliw ito. Kung ikukwento ko ito kay Hugo, natatakot akong malaman niya na ito ay isang marriage of convenience. Hindi na kailangang sabihin yon. Huwag kang mag-alala, lahat ng yon ay tapos na. Hindi ka ba masaya sa pamilya Navarro? Ito ay isang blended family, alam mo naman. Normal lang na magkaroon ng mga problema. Mama, gabi na, magpahinga ka na. Ikaw ay hindi ang aking anak. Mama, tingnan mo ako ng mabuti muli, ako si Alba. Si Alba rin ay may taling sa braso. Ikaw si Alba. Nasaktan ka. Masakit ba? Hindi. Hipan ko mawawala yan. Namayapa ang aking ina noong 3 taong gulang ako. Ganito pala ang pakiramdam ng pagmamahal ng isang ina. Alba, sa mundong ito may nagmamahal pa rin sa iyo. Ikaw ang nagtulak kay Alba. Masamang tao ka. Diyos ko, ang tapang mo hanggang sa naglakas loob kang suntok ang monster na mamamatay tao. Ginoong Montes, ang mama ko ay hindi gustong gawin yon. Huwag mo itong bigyan ng kahalagahan. Walang problema. At sino ka? Huwag mong isipin na dahil lang matangkad ka, mas magaling ka sa iba. Kung maglakas loob kang mang-asar ulit sa Alba, tatawag ako sa anak ko at papatay ka niya. Hindi totoo. Mama, talagang hindi pinanunumpaan ko sa'yo. Alba, huwag kang matakot. Nandito ang mama. Maging matapang. Mama, seryoso, wala siyang ginawa sa akin. Kung muling ilagay mo ang kamay mo sa anak ko, papatay kita rito mismo. Ginang dumating ang iyong kapatid para makipagkita sa iyo. At weekend na, sino hindi ayaw kong makipagkita kanino man. Oh. Sino? Sino ang dumating para makipagkita sa akin? Ang iyong kapatid. Elena, ano ang kailangan niya? Wala ba sa bahay ngayon si Ginoong Montes? Hindi, sa palagay ko wala. Hindi dapat naroon. Hindi mo alam kung nasa bahay ba ang asawa mo or wala. Karaniwan hindi kami nakikialam sa isa't isa.
Kung gayon, mukhang hindi ganong maganda ang relasyon nila kaysa sa inakala ko. Hindi nakapagtataka. Pagkatapos ng lahat, si Hugo Montes ay nakalaan para sa akin. Kung mabait siya kay Alba, dapat ay para lamang tuparin ang kanyang tungkulin bilang asawa. Kapatid, ano ang dahilan ng pagpunta mo ngayon? Ay, ikaw ang ikinasal sa kanya sa halip na ako at iyon ang laging gumugulo sa aking konsensya. Naiintindihan ko ang gusto ni Papa. Gusto niyang gamitin ako para mahuli si Diego Vargas, ang mayamang partido. Kaya wala kang choice kundi pakasalan si Hugo Montes. Alba, sa totoo lang, hindi ko talaga gusto si Diego Vargas. Eh di palitan natin, wala akong pake. Talaga? Gusto mo talagang magpalit? Ang reaksyon mo naman, gusto mo bang magpalit? O Alba, magsalita ka na. Gusto mo talagang magpalit? Sa totoo, kahit natanga si Diego Vargas, hindi naman siya basta-basta pumapatay. Kung hindi kami magkasundo, ang worst na mangyayari, maghihiwalay lang kami pagkatapos mag-away. Pero si Hugo Montes parang time bomb. Baka naman isang araw paputukin niya ako at hindi na ako makikilala ng nanay ko. Ano na? Alba. Alba, magsalita ka na. Gusto mo talagang magpalit? Hayaan mo akong mag-isip. Kung sasabihin ko ng direkta kay Hugo na gusto kong magbago ulit, siguradong magagalit na galit siya at may masusunog na tao. At baka ako pa ang taong iyon. Pero kung si Elena ang manliligaw sa kanya at maglalandi sa kanya at matukso siya at magtaksil, baka sakali nang makita niya akong napakalungkot, hayaan niya akong umalis. Desidido na ako. Mananatili ako sa aking asawa anuman ang mangyari. Basta hindi ako pabayaan ni Hugo, makakasama ko siya habang buhay. Lagi kang, hindi. Ang ibig kong sabihin, mahal, abala ka. Narinig mo ba ang sinabi nila kanina? Sabi ng Ale, basta hindi siya pabayaan ni Hugo, makakasama niya ito habang buhay. Kapatid, sinubukan lang kita para malaman kung totoo bang may nararamdaman ka kay Hugo. Huwag kang magalit, ha? Magpanggap ka pa. Buti na lang matalino ako. Kung hindi, patay na ako ngayon. Kapatid, si Hugo, kadalasan may sarili ba siyang espasyo? Ikaw mismo ang nagsabi na pribadong lugar iyon. Paano ko malalaman iyon? Hoy, itong si Elena, baka may binabalak ito. Mas mabuti nga. Tutulungan ko na lang siya. Kung ang gusto ko naman ay magluloko sa akin si Hugo, nakasalalay lahat sa kanya. Hoy ate, saan siya madalas pumunta? Sa opisina. Samahan mo ako. Hoy ate, bakit hindi mo buksan ang pinto? Pribadong lugar ito ni Hugo. Paano ako makapapasok? Tara, pasok tayo at tingnan natin. Pakiusap. Ito lang ang maliit na hiling ng kapatid mo. Sige. Kukunan ko ng video para may ebidensya. Ikaw ang gustong pumasok. Hoy, sobra naman yon. Sige, sige. Ako talaga ang gustong pumasok. Ano ito? Siya pala si Hugo, yung taong nasa puso niya, Valeria. Alba, tingnan mo yung tao sa larawan na to. Kamukha ko ba? Masidong abstract yung larawan. Hindi ko talaga makita kung kanino kamukha. Hindi mo lang naiintindihan. Tama ka. Yung tungkol sa past at present lives nila, paano ko maiintindihan yon? Alba, ilang araw na lang, birthday mo na. Maghanda tayo ng masarap na family dinner. Birthday lang naman yon, di ba? Hindi naman kailangang maggulo pa. Alba, sige na, gawin mo na. Gusto ko lang magbigay ng konting effort. Mukhang may balak si Elena na magplano ng kung ano sa dinner. Sige. Sasabayan ko na lang siya. Siyempre, sasabayan ko siya. Si Elena? Sinabi sa akin ng kapatid ko na gusto niyang gumawa ng isang palabas para sa akin. Anong tanga? Kailan pa siya naging matalik na kaibigan ni Alba?
Isang palabas. Anong palabas? Wow, ang galing ng galaw ni Elena! Kahit hindi gumalaw ng daliri, nagawa niyang dalhin si Hugo sa mga alaala noong panahong iyon. Ay, kaya pala ang luha ng buwaya ay ganito pala. Ang galing niyang sumayaw. Baliw ba yung misis o ano? Kasi yung asawa niya ay nakatingin lang sa ibang babae ng buong oras tapos siya pa ang umiyak. Tapos nakangiti pa siya. Yung misis ay napakabuting tao. Ang problema lang ay medyo naive siya. Kumusta? Anong nangyari? Yung number ko, nagustuhan mo ba? Birthday ni Alba ngayon. Kung gusto niya, gusto ko rin. Kanina lang umiiyak ka. Bakit ang hirap-hirap mong aminin? Hoy Hugo, tingnan mo, dito ka nagkamali ng husto. Alam mo ba kung bakit kayo ni Valeria ay nagkaganon? Dahil hindi ka nagsasalita. Sige na, magpaliwanag ka, tol. Anong problema mo? Bakit hindi ka tumigil sa panginginig mo? Wala. Puta Alba, sa oras na kailangan, biglang nagpakatanga at sinira ang plano ko. Bakit hindi kayo masaya? Sinusubukan ko lang kayong tulungan. Nakita kong umiyak ka kanina at hindi mo pa rin aminin? Kanina lang may pumasok na buhangin sa mata ko. Sige. Sige. Wala ka ng pag-asa? Ang tigas talaga ng ulo mo. Hugo, nahatulan ka ng pag-ibig na mamuhay ng mag-isa. Ginoong Montes, tagay ako para sa inyo. Ay mama. Elena, nababaliw ka na ba? Papa, Hugo, akin siya nun pa man. Bakit hindi ko masabi? Hindi ba't ayaw mo raw pakasalan siya? Dati, sinasabi mo na matanda at walang awa siya at natatakot ka sa magagawa niya sa iyo. Kung hindi, paano ako magkakalakas ng loob na lokohin si Hugo? Pero walang nagsabi sa akin noon. Na ganun pala siya. Elena, napakabata mo pa. Oo, matangkad at gwapo si Hugo at napakakapable. Pero iyan ba ang magpapakain sa iyo? Sa lahat ng mga taong ito, marami na siyang pinatay at marami na siyang kaaway. Kung magiging asawa mo siya, hindi ka ba natatakot na maghiganti ang mga kaaway niya? Paano kung maghiganti sila sa akin at para sa kanya handang-handang gawin iyon? Tayo ay itinakda mula pa sa nakaraang buhay. Ni hindi niya alam kung gaano katagal niya akong hinintay. Ngayon narito na siya mismo sa harap ko. Kahit na mamatay man ako, gusto kong mamatay sa tabi niya. Ikaw! Ako, si Arturo Navarro. Paano nagkaroon ng isang anak na babaeng ganyang kaloko-loko sa pag-ibig? Mama? Ang lihim na yon, dapat ko bang sabihin kay Elena? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Iniisip ko na baka naaalala niya ang tungkol sa nakaraang buhay niya. Siguro mas mabuti pang hindi niya maalala. Sa ganoon, hindi siya maghihirap. Hugo, ako ito. Anong ginagawa mo? Ano ba ang gusto mo? Magkaroon ka naman ng konting dignidad.
Hugo? Baka naman, hindi mo na ako naalala. Bakit ko dapat alalahanin kung sino ka? Kung hindi dahil kay Alba, hindi tayo sana nagkakilala. Tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Suot ko ang bestidang ito. Hindi ba ito familiar sa iyo? Hindi ba ito kapareho ng taong nasa larawan? Pumasok ka sa pribadong pag-aaralan sa aking opisina. Sino ang nagdala sa'yo doon? Hindi ba ako makakapasok? Kahit ang asawa ko, bihira lang makapasok dito. Bakit mo gustong pumasok? Siya ang nagdala sa akin papasok noon. Kaya ko isinusuot ang bestidang ito para maalala mo. Ako ang minamahal na hinintay mo ng napakatagal. Si Alba ay isang impostor lamang. Ano ang sinabi mo? Ginoong Montes, kasalanan ko na hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo na patawarin ako. Nababaliw na talaga siya. Aalisin ko na siya ngayon din. Tumigil ka. Bakit niya sinasabing impostor si Alba? May delusyon ang kapatid ko. Nagkaka-sleepwalking siya. Papa, alisin mo na ang kapatid ko dito. Bilisan mo. Ayokong umalis. Nagmamahalan kami. Bakit ninyo kami pinagbubukod? Ay, Hugo. Ako ito, hindi mo pa rin ako nakikilala. Tama ang tatay mo. Nababaliw ka na talaga. Huwag mo nang muling isusuot ang bestidang ito. Ayaw kong makita ito kailanman. Pinalitan ni Alba ang ikakasal. Ako ang panganay na anak. Tapos na talaga ang lahat. Kailan ba ako mamamatay? Ano ang sinabi mo? Nung buntis pa ang nanay ni Alba kay Mateo, ang papa ko ay nagkaroon ng relasyon sa nanay ko. At doon ako ipinanganak. Mas matanda ako ng 1 taon kay Alba. Ako ang panganay na anak ni Arturo Navarro. Ang minamahal mo. Arturo Navarro. Niloloko mo lang ako. Ginoong Montes, huwag mo siyang pansinin, pakiusap. Si Alba talaga ang aking panganay na anak. Tungkol naman kay Elena at sa akin, wala kaming anumang dugong magkadugo. Kasama ng kanyang ina kami ay nagkakilala lamang ilang taon na ang nakalipas. Papa, tumigil ka na sa pagsisinungaling. Ngayon na. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari tayong magpa-DNA test para malaman kung tunay nga akong anak niya. Ay anong gulo? Hindi ba ikaw ang ayaw magpakasal? Umiiyak ka at nagmamakaawa para si Alba ang magpakasal sa halip mo. Kaya nga ako nangahas na lokohin si Ginoong Montes. Ikaw, gusto mo bang isama ang buong pamilya sa pagkamatay mo? Anong gulo? Isang tunay na kaguluhan. Mahal, ibig kong sabihin, Ginoong Montes, ang bagay tungkol sa pagpapakasal bilang kapalit, hindi ako ang pangunahing may kasalanan. Totoo, ako rin ay napilitan. Wala akong ibang pagpipilian. Sabi niya kung hindi ako magpakasal sa halip ni Elena, papatayin niya ang aking ina. Ako rin ay napilitan. Kaya nung araw ng kasal, nang tumalon ka sa tubig, para bang nagpapakamatay ka. Oo, pero talaga wala akong galit sa'yo. Natatakot ako na malaman mo na niloko kami. Arturo Navarro. Sumpain ka. Talaga hindi ko sinadyang lokohin ka. Ano ang importansya kung hindi siya ang panganay? Ang gusto ko ay ikaw. Hugo, sumira ka sa iyong pangako. Ano ba ang sinasabi mo? Ang taong nagtataksil sa isang tapat na puso, lulunok ng 10,000 karayom. Para sa Alba, ano ang importansya kung lulunok ako ng 10,000 karayom? Maghalikan sa hating gabi, tapos bumalik sa kani-kanilang kwarto para matulog.
Hugo, ang lakas ng iyong determinasyon. Pero kahit papaano nakaligtas ako ngayon at nakakonekta pa ako sa halimaw. Kahit mga kapalit lang kami, habang nabubuhay kami, ano ba ang importansya nun? Ginoo, hindi ba talaga natin sila paparusahan ang mga Navarro? Arturo Navarro, pagkatapos ng lahat siya ang ama ni Alba. 1,000 taon na ang nakalipas ako ang pumatay sa kanyang ama. Ayokong gawin ulit iyon. Naiintindihan ko. Ang seguridad ng mansyon ng mga Montes ay kailangang mapabuti. Oo, maglalagay ako ng mas maraming gwardya para protektahan ang ginang ngayong mayroon na silang koneksyong pandama. Kung may magtangkang saktan siya, nag-aalala ako na baka ikaw ang maapektuhan. Hindi, protektahan niyo rin ako. Ayokong siya dahil sa akin ang mapahamak. Oo. Ang bilis ng tibok ng puso! Ang tagal ko nang nabubuhay. Talagang hindi ako magiging ganoon ka-excited dahil lang sa isang simpleng halik. Tiyak na siya ang na-excite. At bakit ganoon pa rin ang tibok nito? Matutulog ka na ba? Ang lalim ng tulog? Bakit hindi tumitigil sa pagbilis ng tibok? May sakit kaya siya? Matatag ang pulso. Parang hindi naman mabilis ang tibok. Hay, hindi dahil sa ugnayang pandama. Ang puso ko mismo ang bumibilis. Ibig sabihin, ang ugnayang pandama ay pinadarama lang sa akin ang nararamdaman niya. Hindi nito napaparamdam sa kanya ang nararamdaman ko. Ay, sobrang pinaghirapan ko ang birthday niya. Matagal kong inihanda ang number na yon. Hindi ko inaasahan na siya at si Hugo hindi lang hindi nila pinahalagahan, kundi hinamak pa nila ako sa harap ng iba. Yung albang yon. Naglakas loob pang makipag-alyansa kay Hugo para hamakin ka. Makikita mo kung paano nila yon babayaran. Proyektong 13, asawa mo ang nagbigay ng kontak. Kung ganon, ikaw ang bahala. Naintindihan ko. Ganda, bawasakin kita. Kumusta, Ginoong Castro? Ang pag-uusap ng negosyo sa opisina, nakakabagot talaga. Punta tayo sa club. Sakto, may dala akong babae para mag-alaga siya ng maayos sa inyong lahat. Walang problema. Kumusta mga Ginoo? Magaling ang aking assistant, 'di ba? Depende iyon kung bibigyan mo kami ng karangalan. Alba, tagayin mo kasama si Ginoong Castro. Sa orihinal na nobela, hindi kailanman kasama ang mga negosyo ng Vargas ang proyektong ito. Maliit na proyekto lang ito ni Hugo Montes. Ibig sabihin, sa totoo lang lahat ng ito ay mga supplier ni Hugo. Kaya huwag ninyo akong sisihin dahil sinamantala ko ang impluensya ng iba. Para maging tapat, Diego, nang ipagkatiwala mo sa akin ang proyektong ito, sa simula, akala ko binibigyan mo ako ng bitag. Pero heto na nga, gusto mo pala akong gamitin. Samantalahin ang iyong kagandahan, di ba? Ha ha ha. Eksakto. Kaya samantalahin ang aking kagandahan para ang aking asawa ay magiging mas mabait sa inyo pagkatapos. Ang asawa mo ba ay... Diyos ko, Ginoong Vargas, hindi ba ninyo sinabi sa kanila kung sino ang asawa ko? Ginong Vargas. Ang asawa nitong magandang ito ay... Ang asawa niya ay... Ang driver ko. Aba, ang driver pala. Diego, kasing tanga mo ang sama ng ugali mo. Hindi ka ba natatakot na tawagan ko ngayon ang asawa ko at ilantad ka? Ba, sige tawagan mo hanggang gusto mo. Tawagan mo ang asawa mo. Pumunta siya rito para makita natin siya. Ha ha ha. Sige. Hoy, anong nangyayari? Bakit walang signal? Ha ha. Alba, tinatawanan niya tayo. Tingnan mo. Hindi naman walang signal ang cellphone niya. Nag-iiya lang siya. Ang asawa niya, driver lang. Kaya, alam mo, tatawag ako para sa'yo. Ano sa tingin mo?
Tatawag ako sa asawa ko sa labas. Hoy, maganda. Gusto mo na umalis? Babalaan kita. Kung hindi mo kami sasamahan ngayon, huwag mong isipin ang umalis. Haha. Walang iba, inom lang kasama namin. Ano naman kung malasing ka? Lahat tayo disente, di ba? Haha. Mukhang handang-handa ang Diego. Ang meeting ngayon para sa akin inihanda. Alba, huwag mo na pag-isipan yan, uminom, magtawa, gawin mo ang dapat. Matagal na, magaling kang mangakit. Diego, binibigyan ko ng huling pagkakataon. Payagan mo akong umalis ngayon at baka ang asawa ko, hayaan kang mamatay ng buo. Aba, ay nakakatakot. Alba, sasabihin ko ng malinaw. Ako, Diego Vargas, hindi ako natakot sa kahit sino. Oo, dahil sa immunity ng bida na meron ka. Pero ngayon, nakasalubong mo ang nakakaalam ng script. Anong ginagawa mo at nagkakagulo ka? Natutuwa kami makita ang isang magandang babae na nagpapakita. Hahaha. Diego, kahit anong plano mo, hindi mo maiisip na ang asawa ko at ako ay may ibang paraan ng komunikasyon. Sasabihin ko ito sa asawa ko. Lahat kayo kinakalaban ako. Sasabihin ko ito sa asawa ko. Ang strategiya ng aming kumpanya para sa ikalawang semester ay ang globalisasyon, ang internasyonalisasyon. Naiintindihan ba? Bakit umiiyak ang Senyor Montes? Oo, ganun nga. Anong nangyayari? Umiiyak ako. Bigla na lang akong napakalungkot. Kaya si Alba ang daming luha. Sa ngayon, dapat sobrang lungkot niya. Ipagpaliban muna ang pulong. Marcos, hanapin mo agad kung nasaan ang asawa ko. Opo, Ginoo. Mga salbahe kayo, aray. Hala, iha, wala namang saysay ang umiyak. Trabaho ito, hindi daycare. Ikaw, kahit gaano mo kami kamuhi, mga manyakis, kailangan mong magpakumbaba sa amin. Sabihin mo sa akin, magkano ang singil mo sa isang gabi? Doble ang ibabayad ko. Pagkatapos, iwan mo na yang walang kwentang asawa mong driver, sumama ka na lang sa akin. Ano sa tingin mo? Ginoo, walang signal ang cellphone ng asawa mo, pero ang huling naitalang lokasyon ay nasa Club Aurora. Sa Club Aurora, bilisan mo. Opo, Ginoo. Aray, bakit hindi pa dumarating si Hugo? Ang tagal ko nang umiiyak. Halos ma-dehydrate na ako. Hay nako, ang pagod. Hindi na ako makaiyak. Ano na nangyari, mahal? Bakit ka umiiyak? Sige, magpresyo ka. Isang milyong piso. 10 milyong piso. Hoy, 100 milyong piso? Grabe naman yan. Ang ambisyosa mo naman, mahal. Hahaha. Ayoko ng pera. Anong gusto mo? Ang gusto ko ay ang buhay mo. Hahaha. Narinig mo ba? Gusto niya ang buhay ko? Ang galing ng biro. Haha. Kaya hayaan mong ipakita ko sa'yo. Mahal, lahat sila inaapi ako. Okay ka lang ba? Ikaw ang trooper. Trooper? Sinabi mo ba sa kanila na trooper ako? Si Diego ang nagsabi at hindi niya ako pinayagang sumalungat. Oh, eksakto. Ako ang nagsabi, ano ngayon? Eto. Anong klaseng driver ito? Mabilis ang takbo niya, hindi ko siya nakita ng maayos. Ginoo, nagkamali ako. Ginoo. Ah! Mahal pati sila. Ako mismo ang gagawa. Ako rin ang bahala. Marcos, sa mga nakisali sa pag-atake sa aking asawa, tapusin mo silang lahat. At Diego Vargas? May espesyal siya? Oo. Pero Diego Vargas ang orihinal na bida. Kung patayin siya, maaring mawasak ang mundo ng nobela. At pagkatapos ang mama ni Hugo Marcos, Leo, lahat mawawala. Mahal, mas mabuti huwag tayong pumatay ng kahit sino. Natatakot ka? Natatakot ako na baka masaktan ka. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko sa iyo magbitaw ng napakaseryoso. Mahal, ano ngayon ang gagawin mo? Siyempre susunod ako sa aking asawa. Pero may maliit akong hiling.
Anong sinabi mo? Ulitin natin ang kasal. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang asawa ni Hugo Montes. Sino man ang kalaban mo, kalaban ko rin yon. May isa pa akong tanong. Sabihin mo, Bakit ayaw mong umalis ako sa trabaho? nakikita kong maaga kang gumigising at gabi na umuuwi. Walang tigil sa pagtatrabaho at hindi mo man lang binabanggit na ayaw mo na. Mukhang gusto na gusto mo ang trabahong ito. Ang gusto mo, wala akong karapatang pilitin kang iwan yon. Alba, Valeria, talagang nakahanap ka ng napakagandang lalaki. Sayang lang at pamalit lang ako. Pero sa pagiging bahagi ng kaligayahan ninyo, kontento na ako. Ang lakas ng tama ni Hugo. Sandali lang. Pagsisisihan nila to. Ay, dahan-dahan lang. Diego, gusto kong mag-resign. Tanggal ka na. Ayos, makakatanggap ako ng separation pay. Ikaw, Narinig kong sa susunod na linggo, ikaw at si Hugo ay magpapakasal ulit. Oo, pero hindi ko kayo iniimbitahan. Ako ang kapatid mo, hindi ikaw ang masusunod. Halika, pasok. Ilagay mo dyan sa mesa ng mga sawi. Hoy, ikaw anong sinasabi mo? sawi, sin. Anong ibig mong sabihin? Bah, nagbibiro lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Ay, Ay, ang sakit. Papa, kailangan mo kaming tulungan dito. Kung ang gusto mo ay harapin ko si Hugo, kalimutan mo na yan, anak. Bakit? Hindi ko isusugal ang buhay ko sa kanya. Noong huling beses na pinatawad niya ang buhay natin dahil lang kay Alba. Kung patuloy nating susubukan ang pasensya niya, ang mga Navarro ay mawawala. Huwag kang mag-alala, Papa. Wala namang mangyayari. Iba na ngayon. Bakit? Sinabi iyon ng manghuhula. Wala pang 2 buwan ang natitira kay Hugo. Ano? Papa, sa totoo lang, akala mo ba nakahanap ka ng mabuting ninong? Sabi ng manghuhula si Diego ang siyang may magandang kapalaran. Pero ang mga sinasabi ng manghuhulang yon ay hindi palaging mapagkakatiwalaan. Puro pamahiin lang yan. Ikaw ang bahala kung maniniwala ka sa akin o hindi. Naniniwala rin si Hugo sa manghuhula, pero traidor siya. Naniniwala rin si Diego. Tuwing magsisimula siya ng proyekto, pinapahula niya ang kinabukasan, kaya laging napakaganda ang resulta. Talagang nakakamangha yan. Ang batang yon si Diego ay walang kwenta at ngayon bigla na lang siyang naging isa sa mga pinakamahalagang negosyante at investor sa bansa. Para sa akin hindi rin makatwiran yon. At ano ang gusto mong gawin ko? Samahan mo kami para panoorin ang isang magandang palabas. May malaking mangyayari bukas sa Gintong Ilog. Breaking news, kakaganap lang malapit sa Gintong Ilog ng pagguho sa isang konstruksyon. Para sa karagdagang detalye, ang ating reporter ay naguulat ng live. Gintong Ilog. Pamilyar na pamilyar sa akin ang pangalang ito. Ay, oo! Galing yan sa nobela kung saan sinubukan ni Diego Vargas na patalsikin si Hugo Montes at ginawa ang unang hakbang. Pero, hindi ba dapat mangyari yon pagkalipas ng 5 taon? Baka dahil sa aking paglahok ay na-advance ang pagbagsak ni Hugo Montes? Ganado ka na bang masubukan ang damit? Mahal, paano kung huwag na lang nating ituloy ang kasal na yon? Hindi ba pangarap ng lahat ng babae ang isang kahanga-hangang kasal? Pero ayaw niya. Baka ayaw niyang malaman ng mga tao na asawa niya ako? Huwag kang magalit, hindi dahil sa iyo. Teka. Magtatali ka ng kurbata? Oo. Ang tibok ng puso mo. Anong nangyayari? Normal ang pulso. Bakit hindi tumitibok ng todo ang puso mo? Tumitibok ang puso ko, kung hindi patay na ako. Hindi kasing bilis ng tibok ko. Ang competitiveness ng mga lalaki ay kakaiba. Isang karangalan ang mabilis na tibok. Hindi.
Ay, ang bilis ng tibok. May problema ba sa puso mo? Dapat ba tayong pumunta sa ospital? Sa nobela, hindi sinasabi na may sakit sa puso ang Hugo. Kung mamatay siya, mamamatay din ako? Okay lang ako. Ay, bakit mukhang galit? Pero hindi importante. Ang pinaka-importante ay isipin muna kung paano lutasin ang tangang Diego. Ang asawa mo'y walang nararamdaman para sa iyo. Bago ang sensory link, akala ko'y ang mga matamis niyang salita ay dahil sa pagkahumaling. Pero ngayon, nauunawaan ko na kaya niyang sabihin ang mga ito ng walang pagmamahal. Marahil tinanggap niya ako dahil wala siyang magawa, hindi dahil sa tunay na pagmamahal. Normal lang na may distansya sa pagitan ninyo. Hanggang ngayon, hiwalay pa rin kayo sa pagtulog. Normal ba sa mag-asawa ang ganitong pagtulog? Ang lalaki ang dapat umuna. Kahit na siya'y napakawalang hiya, babae pa rin siya, 'di ba? Paano mo siya pababayaan na laging banggitin iyon? Tama ba? May sasabihin ako sa'yo. Ikaw muna. Huwag kang pumunta sa Gintong Ilog sa mga nakaraang araw. Bakit? Ang Gintong Ilog ay isang panlilinlang lamang ni Diego. Ang tunay niyang balak ay sunugin ang bodega sa labas ng bayan. Ang layo nun. Gusto lang niyang makita ako araw-araw. Anong sasabihin mo kanina? Ano to? Pang sports ko to. Sumusukat ng pulso. Pwede bang matulay tayo sa iisang kwarto? Oo, ayoko. Sige kung ganon. Biro lang yon. Sa isang napakagwapong asawa tulad mo, matagal ko nang gustong magsama tayo sa kwarto. Hindi nagbabago ang pulso mo. Sa totoo lang ayaw mong magsama tayo sa kwarto. Aneng ayaw? Ikaw ang love of my life ko. Hoy, bakit hindi ka muna pumunta sa bodega sa labas ng bayan? Nagpapalit ka ng usapan? Umalis ka na. Pumunta ka at tingnan mo. Natatakot ako, may panganib ng sunog. Dahil lang sa ganitong kalokohan, hindi na kailangang ako pa ang pumunta. Sige na, umalis ka na. Sige na, please. Sige, pupunta na ako. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Mga walang silbi. Ni hindi nyo magawa na magsimula ng sunog. Ano ba ang silbi ninyo? Tong si Hugo parang alam ang gagawin natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Si Hugo ay isang malamig na mamamatay tao. Ang dami na niyang nagawang kasamaan. Talaga bang wala siyang naiwang butas? Ayaw kong maniwala. Panahon na para lumabas ang tatay ko. Ay, Alba, may kapalit ang kasikatan. Narinig ko na maraming gustong patayin si Ginoong Montes. Ngayon ikaw rin mag-ingat, ha? Matatanda na tayo, huwag mo akong bulahin. Bakit mo ako pinakasal sa pamilyang Montes? Ay, pero wala akong magawa. Ngayon lang nakilala ko ang isang manghuhula. Sabi niya, kung maghahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga taong sinaktan ni Ginoong Montes nitong mga nakaraang taon, makakagawa siya ng mga ritual isa-isa para mapayapa ang mga espiritong iyon. Ay, wala ito sa orihinal na nobela. At sa katalinuhan ni Diego, hindi niya maiisip ang isang masalimuot na plano. Mukhang si Elena at ang matandang ito ang nasa likod nito. Talaga? Talaga? Sige, bukas ay gagawa ako ng listahan para sa kanya. Sige. Yamang gusto nilang gamitin ito laban sa akin. May malaking sorpresa ako para sa kanila. Ano ang ginagawa ng tatay mo? Tinutulungan ka ng tatay ko na tipunin ang mga record ng mga krimen ni Hugo Montes. Ang tinipon niya ay ang aking... Paano kaya? Lahat ng nakikita rito ginawa ko. Binago lang ang pangalan ko sa pangalan ni Hugo. Kung may magsiyasat nito makikita ang pangalan ko, gusto mo ba akong patayin? Ang tatay ko gusto lang niya ang pinakamabuti para sa amin. Gusto mo lang talagang kalabanin ng kapatid mo, di ba? Wala kang balak na harapin si Hugo, di ba? Diego, ano ba ang sinasabi mo? Talagang akala mo ba tanga ako? Nalaman ko ang nangyari nung araw. Sa gabi ng birthday ng kapatid mo, pumunta ka sa kwarto ni Hugo sa hating gabi para muling magkasundo. Paninirang puri lang yan. Walang nangyaring ganun. Si Alba ba? Si Ganda ba ang nagsabi sa'yo? Sabihin mo ang totoo, nagmahal ka sa Hugo, di ba? Hindi. Diego, ikaw lang ang mahal ko. Sumpain ako kung nagsisinungaling ako. Ikaw ang panganay na anak na nakalaan para sa Hugo mula sa nakaraang buhay, di ba?
Pera ko lang ang gusto mo. Ang gusto mo ay si Hugo, kahit handa kang mamatay kasama siya, di ba? Diego? Magpakasal tayo, ano sa tingin mo? Oo. Magpakasal tayo sa susunod na linggo, sigurado yan. Oo. Alba, hindi ba sapat na ninakaw mo na si Hugo sa akin? Ngayon gusto mo pang sirain ang relasyon ko kay Diego din? Gusto mo ba akong sirain? Sige, perpekto. Alba, sino ba ang walang kahinaan? Kinang Blanca oras na para kumain. Aking anak. Gutom ka na ba, Alba? Bibigyan kayo ni Mama ng pagkain. Kinang Blanca, ito ay para sa inyo. Kunin mo. Napakabuti. Masyado kang nahuli. Malubha na ang impeksyon ng sugat. Malamang na mawala ang iyong hintuturo. Masakit ba? Kung hihingahan ko, mawawala yan. Masakit ba? Hindi. Kung hihingahan ko, mawawala yan. Namatay ang mama ko noong 3 taong gulang pa lang ako. Sa wakas, alam ko na ang pakiramdam ng pagmamahal ng isang ina. Bakit ang pagkakamukha mo kay Alba? Hindi pa kumain si Alba. Alba, gutom ka ba? Gagawa ng pagkain para sa iyo si Mama. Kasalanan ko, mama. Aking anak, huwag kang umiyak. Kalmahan mo, aking anak. Ay, Alba, sa wakas nakabalik ka na. Ngayon, dumadalaw ang kapatid mo at ang bayaw mo. Magkakasama ang pamilya para magsaya. Sino sa pamilya ninyo? Tara na, Alba. Hindi na mahalaga kung ano man ang nangyari noon. Magkadugo tayo. Paano mo nasabing yon? May problema sa pag-iisip ang nanay ko. Matagal na niyang ganito. Walang sino man sa bahay na ito ang hindi alam yon. Hindi ko nga inaasahan na ituring ninyo siyang tao. Sa huli, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Pero Elena, nakakatuwa ba sa'yo ang mga abuso ng isang taong may kapansanan sa pag-iisip? Iginagalang ko si Aling Blanca. Ikaw bilang anak, hindi mo siya inaalagaan. Ako ang nag-aalaga sa kanya at nakikipaglaro. Tapos hindi ka pa nagpapasalamat at saka wala siya sa katinuan. Inilagay niya ang mga tinidor sa apoy. Alba, anong ginagawa mo? Akala mo ba patay na ako? Hoy, tama na yan, Alba. Magkakapamilya tayo. Bakit ka ganyan? Papa, ngayon mo lang naalala na magkakapamilya tayo. Nang iwanan mo ang nanay ko sa mental hospital, bakit hindi mo naalala na magkakapamilya kayo? Nang wala kang pakialam kung mabubuhay siya o mamamatay at ipinadala mo ako sa isang arranged marriage, bakit hindi mo naalala na magkakapamilya tayo? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang banggitin yan. At saka, kasama mo naman ngayon si Mr. Montes at maayos naman ang buhay mo, di ba? Oo, maayos na maayos, pero hindi ibig sabihin nun, wala nang gustong manira sa amin ng paulit-ulit. Sinong nanira sa'yo? Pero anak, bakit ngayon? Puro ka na lang tungkol sa mga gustong manira sa'yo. Alam na alam mo yan. Sige, kung gayon, sabihin mo, bakit ka pumunta dito sa bahay ngayon? Sa tingin ko hindi ka pumunta rito para kumain sa wedding banquet kasama namin. Namaga ang sugat ng nanay ko at puputulin ang kanyang hintuturo. Kaya gusto ko rin ng isang daliri ni Elena. Huwag kang mangarap. Anong ebidensya mo na ako yun? Alba, binabalaan kita. Bago ka magwala, tingnan mong mabuti kung sino talaga si Elena. Kanino? Lahat ng nandito maliban sa'yo ay nandoon nung gabing yon. Ang taong minamahal ng asawa mo, hindi ikaw yon kailanman. Ang mga sungay na tinanggap mo ay sapat ng maging bundok. Ikaw, Anong ginagawa mo rito? Umiiyak ka at galit na galit. Mahirap di maramdaman yon. Mukhang may problema sa pagpapalaki sa pamilyang Navarro. Hindi maayos ang pagpapalaki. Hugo Montes, wala kang karapatang punahin yon.
tumahimik ka. Ha ha ha, Ginoong Montes. Nakakakahiya na nakita mo to. Pagkatapos, pagagalitan ko ng husto ang anak ko. Hindi na kailangang maghintay. Gusto ko ngayon na. Hugo, ikaw. Anong ibig mong sabihin ng ngayon? Aking asawa ang nagsabi. Gusto niya ang isa sa mga hinduturo niya. Bakit? Hindi ka tumitigil sa paghamak sa akin. Ayoko nang mabuhay. Elena, anong ginagawa mo? Hugo Montes. Para sa isang babaeng katulad niya, sulit ba? Anong meron kay Alba na napaka-espesyal? Mahigit 10 taon na siyang nagpapakumbaba sa harap ko. Isang babaeng napakamura. Wow, ang seryoso mo! Tulong? Hugo? Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon na, tara na. Mahal. Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras sa mga taong ito. Oo. Tara na. Ito ba ang binabayaran ko sa inyo? Tumayo na kayo. Pasensya na at nahuli ako. Tamang-tama ang dating mo. Buhay o mga daliri. Ikaw ang pipili. Papa, hindi mo pwedeng gawin ito. Anak mo ako. Bienan? Kung magagawa mo ito ngayon, puputulin na namin ang lahat ng relasyon namin sa'yo. Bakit mo kailangang galitin siya, ha? Papa, May nararamdaman ka ba para kay Diego? Bakit mo ako tinatanong yan ngayon? Mabuti. Kapag binanggit lang si Diego, bumibilis ang tibok ng puso mo. Mahal mo pa rin siya. Kung mahal ko ba siya? Hindi naman. Para sa akin siya ang pinakakasuklam-suklam na tao sa mundo. Walang pagbubukod. Sa palagay ko, hindi susuko si Diego. Kailangan nating maging alerto sa lahat ng oras. Papatayin ko siya. Hindi. Kahit gusto ko rin siyang patayin, hindi natin ito magagawa. Oh, hindi kita sinisisi. Ako ang walang lakas ng loob na hanapin ka. Kaya naman nagkagusto ka sa basurang yon nung bata ka pa. Ngayon, hindi ka na makapagmahal ng kahit sino. Lahat ito ay kasalanan ko. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Bakit kakaiba ang ugali ng taong ito nitong mga nakaraang araw? kung ganito pa rin ang gagawin natin, sa bandang huli, ang mag-asawa ay magwawakas sa atin. Kung magkahiwalay silang kumilos, ang isa ay madaling mabagsak at ang isa ay may mahina na punto para atake. Pero kung magsama sila, wala tayong kahit kaunting pagkakataon. May naisip ka ba? Paano para hindi mapansin ni Hugo ang Alba? Pare-pareho lang ang mga lalaki, puro yon ang iniisip. Baka hindi ako ang gusto niya. Hindi ibig sabihin hindi niya gusto ang ibang babae. Selos. Gisingin sa isang babae ang ugaling pag-aari sa iyo ang pinakamadaling paraan. Ang magandang reporter na ipinadala ni Elena hindi na kailangan paalisin. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ipinadala siya ni Elena para linlangin ka, maaari tayong sumunod sa kanya para galitin ang asawa niya. Sa tingin mo gagana? Subukan para malaman. Ginong Montes, maaari tayong magsimula sa interview. Hindi dito. Napakamalayo. Ang liblib naman. Pumunta tayo sa sala. Dito na lang tayo mag-interview. Pero maraming tao dito. Kung nakakaabala ito, alis na ako. Walang problema. Gusto ko nga na may mga tao. Sa mga nakaraang taon, napakaganda ng pag-unlad ng Grupo Montes. At hindi ito mapaghihiwalay sa iyong kakayahang magpasya, Ginoong Montes. Gusto ko sanang itanong sa inyo, Ginoong Montes, sa inyong mga nakaraang desisyon, meron bang isa na nagdulot ng pagsisisi sa inyo? Oo. Halimbawa, Ang pagpapakasal ko. Nagsisisi ako na nagpakasal ako.
Masasabi mo ba iyon sa harap ng iyong asawa? Nagsisisi ako na nagpakasal ako. Ha? Sino ang tumatawag sa akin? Mamamahayag Silva. Hindi ba kayo curious malaman kung bakit ako nagsisisi na nagpakasal? Ako curious ako. Halika, ikwento mo sa akin. Mamamahayag Silva, may mga bagay na hindi ko masasabi sa harap ng aking asawa. Magpalipat tayo ng lugar. Ginoong Montes, saan tayo mag-uusap? Sa bahay. Ginoong Montes, mukhang mahalaga sa iyo ang nararamdaman ng kanyang asawa. Sa tingin mo, mahalaga sa akin ang nararamdaman niya? Medyo. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapag-video call kay nanay ngayon. Okay ka lang ba? Okay naman ako, ikaw. Okay lang ako. Paano nangyari na pareho kayong nasasaktan? May sensory link sila. Sa simula, hindi rin ako sigurada. Pero tuwing nahihirapan si Alba, nahihirapan din si Hugo. Ibig sabihin kung mapatay natin si Alba, mamamatay din si Hugo. Kung nandito na tayo, tapusin na natin ang trabaho. Papa, kailangan mo kaming tulungan dito. Sa pagitan namin at nina Alba at ng asawa niya, isang mag-asawa lang ang maaaring mabuhay. Kung kami ang mabubuhay, magkakaroon ka ng tahimik na pagtanda. Ang nanay ni Alba kamakailan dahil sa kanyang pag-aalaga ay medyo gumaling. Kung magpapatuloy ito, maaari siyang lubusang gumaling. Kung gayon, kung sakaling isumbong niya ako sa pagpatay sa kanyang anak, ano ang gagawin ko? Hindi natin pwedeng payagang mabuhay si Alba at ang kanyang pamilya. Ano sa palagay mo, Papa? Napag-isipan mo na ba? Sige. Sinusuportahan ka ni Papa. Salamat, Papa. Alam ko na. Oo, alam ko na. May leukemia ang tatay ko. Paano naging biglaan ito? Sa nobela, walang binabanggit na kahit ano tungkol sa pagkakasakit ni Arturo Navarro. Siya ang perpektong halimbawa ng matagal ng kontrabida. Gusto niyang mag-donate ako ng buto ng utak. Kung gusto mo, edi mag-donate ka. Pero ang problema, ngayon hindi lang sa akin ang katawan ko. Kung sakaling masaktan ako, baka ikaw rin ay masaktan. Kung sakaling masaktan ako, talaga bang mag-donate ka? Hindi siya kasing importante mo. Hindi pa rin nagbabago ang koneksyon, pero sapat na yun para sa akin. Hindi ako magdo-donate. Huwag mo akong alalahanin. Sa nakaraang buhay, ako ang nakapatay sa ama mo nang hindi sinasadya. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang dahil sa ama mo ay magsisi ka. Ang isang ama at ang isa pang ama ay hindi pareho. Si Valeria ay may mabuting ama pero si Alba, wala. Kasi pala masama ang ama mo, kaya sa tingin mo mas importante ako. Hindi ba't lahat ito ay palabas lang para makita ni Alba? Ano ba ang drama-drama na yan? Hanggang pagdodonate ng buto, ginawa mo pa? Kung hindi ko gagawin ito, paano ako paniniwalaan ni Alba? Ay huwag kang mag-alala, babaguhin ko ang resulta ng pagsusuri para sabihin na hindi compatible. Idodonate ang butong iyon kahit na kanino pa man. Handa na ang mga resulta. Hindi tugma ang buto ng utak. Iminumungkahi kong maghanap kayo ng isang direktang kamag-anak para magpatest ng compatibility. Ako ay isang direktang kamag-anak. Imposible. Ano? Nung panahong yon, nang iwan ako ng tunay mong ama, buntis na ako sa iyo. Kaya wala akong nagawa kundi lumapit kay Arturo Navarro na ang asawa ay buntis. Para maniwala siya na ang bata ay kanya. Kaya hindi ako ang panganay na anak. Kaya pala hindi ako gusto ni Hugo Montes. At bakit hindi mo sinabi sa akin nun? Hindi ba't dahil gusto kong bigyan ka ng tahanan, anak? Siya si Arturo Navarro na para makapag-asawa ng isang mayamang mana ang umalis sa akin. Bakit hindi ko maipagkatiwala sa kanya ang aking anak? Huwag kang mag-alala, nanay. Tutulungan kitang protektahan ang tahanang ito sa anumang halaga. Alba, sa wakas nagpasya ka ring dumalaw kay Papa. Papa, totoo bang may leukemia ka? Siyempre, totoo yan. E di ngayon din dadalhin kita sa ospital ng Grupo Montes para magpa-test. Ikaw, hindi ka ba nagtitiwala sa iyong ama?
Gusto ko ring magtiwala sa'yo pero hindi mo yun karapat-dapat. Ganito ba ang ugali ng isang anak? May sakit ang iyong ama at wala ka man lang pakialam. Sa halip, sinasabi mong nagsisinungaling ako. Pero ako, bakit ko naman iimbentuhin ang isang bagay na ganito kabigat? Hindi naman sa hindi mo ako niloko nun. Huwag kang ganyan, pakiusap. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang kapatid ko? Ang nangyari kay Mateo ay isang malagim na aksidente sa sasakyan. Sa akin, isang matandang lalaki, kinuha ang aking anak. Bakit mo binabanggit yan ngayon? Pinatay ng mga tauhan mo ang kapatid ko nang habulin ang kanyang sasakyan at maging sanhi ng aksidente. Kasinungalingan yan, kasinungalingan. Alam mo ba kung bakit noon hindi kita kinausap tungkol dito? Kasi noon wala akong ebidensya. Anong ebidensya? Pinatay mo ang lolo ko, nalaman ng kapatid ko at gusto kanyang isumbong. Pero alam mo ba ang nangyari? Sa daan, hinabol ng mga tauhan mo ang kanyang sasakyan at pinatay siya. Naninirang puri ka. Nandito sa cellphone ko ang lahat ng ebidensya. Huwag kang magpanggap na inosente. Nalaman din ng nanay ko ang katotohanan. Natakot ka nang malaman niya ang totoo. Ikaw ang nagkulong sa kanya sa mental hospital. Ikaw ang nagpabaliw sa kanya. Ipinakasal mo ako sa pamilya Montes para mapatahimik mo rin ako. Ikaw, nagsisinungaling ka. Alba, paano mo siya kinakausap ng ganyan? Elena, sigurado ka bang siya ang tunay mong ama? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo ang kabit mo. Kamakailan ko lang din nalaman. Hindi siya ang tunay mong anak. Sa loob ng napakaraming taon, ang anak ng iba ang pinalaki mo. Kawawa, ha. Carmen, totoo ba ang sinasabi niya? Nagsisinungaling siya. Mahal, huwag kang maniwala. Nagsisinungaling ba siya o hindi? Pwede kayong magpa-DNA test. Hindi ako magpapatest. Hindi. Anak ko si Elena. Walang duda, anak ko si Elena. Arturo Navarro, pinatay mo ang biyenan mo at ang tunay mong anak na lalaki. At yung anak na pinakamamahal mo, hindi mo kadugo. At ang mga anak mong kadugo, ikaw mismo ang pumatay. Ikaw, anak mo pa rin ako. Lalo na ako, hindi. Ang makasarili mong tulad karapat dapat na mawalan ng lahi. Haha, ay nako, sabi ko na nga ba hindi na dapat ako nakipag-usap sa'yo. Kapag pinatay natin siya, mamamatay din si Hugo. Palibhasa, nilinlang ninyo ako na pumunta dito ngayon hindi para mag-donate ng bone marrow, kundi para patayin ako. Oo, ano naman. Alba, huwag mo kaming sisihin dahil sa pagiging walang awa. Kung hindi ka namin patayin, ikaw ang makakapatay sa amin balang araw. Mali ka ng mali. Para hindi gumuho ang mundong ito, hindi ko naisip na patayin kayo. Ano bang sinasabi mo? Pero wala na yon. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito ngayon, tapos ka na. Hindi ba kayo natatakot na makipaglaban sa inyo si Hugo hanggang sa kamatayan? May sensory link ka kay Hugo. Alam na namin yon. Ano? Si Hugo ay nakakulong na sa bahay ng mga tauhan ko. Hindi siya makakalabas. Hindi ka rin niya maililigtas. Sapat na ang patayin ka para mamatay kayong dalawa. Anong ginagawa mo dito? Tanging pag-ibig lang ang makakapigil sa akin. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit mo iniisip na alam mo ang sikreto ng sensory link ni Hugo? Dahil ang Mama Mahayag Silva, sinabi niya sa akin. Sinabi mo ba yun sa kanya ng sinadya? Ano ba ang inaasahan mo? Isang sikreto ng buhay o kamatayan yan? Para bang ako'y napakatanga para basta kahit sino ay makakahalata? Bakit mo pa ginugugol ang oras mo sa pakikipag-usap sa kanila? Ang nanalo, siya ang kukuha ng lahat. Kung papatayin mo kami, gawin mo? Hindi ko sila papatayin gamit ang sarili kong kamay. Malapit na dumating ang pulis. Bakit ako? Bakit palaging sumasama ang lahat sa akin? Kapag humawak ka ng kutsilyo at itinutok mo ito sa mga inosente, hindi ka na ang bida ng mundong ito at mawawala rin ang iyong immunity bilang bida. Ang galing ng aking asawa. Ang galing din ng aking asawa. Sinasabi ng lahat na ikaw ay isang mabagsik na mamamatay tao. Pero sa totoo lang, tinanggal mo lang ang mga masasamang tao na talagang masama na. Pagkatapos mabuhay ng napakaraming taon,
Ang pinakamaliit na pinapahalagahan ko ay ang sarili kong buhay. At ang buhay ng mga masasama. Kahit sa nobela, mga kontrabida tulad ni Diego ay maaaring magpanggap na liwanag ng katarungan. Hugo, bakit hindi ka pwedeng maging mabuti? Kung gayon, kung hindi ako masama, maaari ka bang umibig sa akin? Siyempre, matagal na kitang minamahal. Matagal na. Sinungaling ka. Naniniwala ka ba sa akin? Totoo, hindi kita niloloko. Matagal na kitang minahal. Simula pa nun, mahal na mahal kita. Naniniwala ka ba sa akin? Maniwala ka sa akin. Ako, datos lang ang pinagkakatiwalaan ko. Anong datos? Hindi ko sasabihin sa iyo. Halika, sabihin mo. Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Valeria ka. Oh, buhay ka pa. Nasa mundo ng nobela tayo. Ikaw at ako ay iisang tao. Kung sino ang nauna, ikaw o ako, hindi ko maalala ng maayos. Ano sa tingin mo kung magsimula ka ng paglalakbay sa nakaraan kasama Hugo? Ibig mong sabihin na Alba at Valeria ay ako talaga? Oo, walang sino man sa amin ang kapalit ng isa. Sa totoo lang, iisang tao tayo. Handa ka na umalis? Ang paghawak ko sa Hugo ay para makapagpahinga ako. Ang mundong nakaraan ay napakalupit. Mas gusto kong magpatuloy ng dahan-dahan. Sige. Bakit mo ako tinatanggihan? Napakalaki ng pagbabago. Ano ang nangyayari? Walang espesyal.